So, habang maaga, lumapit na tayo sa Diyos. I-surrender na natin yung buhay natin. Huwag na tayong maging pasaway na tulad ng prodigal son sa Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas. Maikli lang ang buhay. Kaya habang malakas pa tayo, gugulin na natin yung ating panahon sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ito yung my forever na reward. Hindi yung dito sa daigdig lang na ito. Kasi sa daigdig na ito, ang reward is pansamantala. Pero mayroon tayong hantungan na forever. Dito sa daigdig na ito, mabubuhay lang tayo hanggang siguro mga 70 years or 80 years. Madalang na ngayon yung 90, di ba? So, kung 90 years ka dito sa lupa, sa langit, yung eternal na sinasabi, hindi mo mabilang yung years doon eh. So, mas pahalagahan natin yung buhay na eternal kaysa dito sa lupa. Maghirap man tayo dito sa daigdig na ito, kung sa langit naman, ay nasa piling tayo ng Diyos na nagpupuri sa Kanya, na nagtatamasa ng biyaya ng Diyos, iyon ang mas mahalaga kaysa yung dito lang sa lupa na maiksi. Ang iba, hindi si Pastora Ellen, hindi si Pastora Tess, o si Pastora Raquel. Ang magbe-benefit. Tayo yung tatanggap ng pagpapala, hindi sila. So, sila lang ang mga instrumento ng Diyos. Pero tayo yung magbe-benefit. Kung sinusuway tayo o kaya nire-review tayo nila ng ating mga leader, makinig tayo. Dahil ito yung ikakabuti natin. Mahal nila tayo. May responsibility sila sa Diyos. Kaya nila ginagawa na i-review tayo, na pagsabihan tayo. So huwag tayong magdamdam. Dahil sa pagmamahal nila yun. Kung hindi lang sa Diyos, bahala kayo sa buhay nyo. Di ba mga pastors? Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi nila kayo i-review. Kung hindi lamang sa pagmamahal sa Diyos. Pero dahilan sa pagmamahal nila sa Diyos, kaya sila nagsasacrifice, magbitbit ng mga pagkain, mag-review, mag-aral para maituro sa inyo. Kaya ito yung pagmamahal nila sa inyo dahil mahal nila ang Diyos. Kaya suklian din natin ang pagmamahal sa Diyos. Makinig tayo, huwag tayong magdamdam. Kasi pagmamahal nila yan. Tulad ng ama sa prodigal son na nagmamahal sa anak. Ganyan magmahal ang mga leaders. Okay? Huwag tularan ang attitude ng panganay na anak. At ang mga attitude ng mga Pariseo na katulad ng panganay na anak, na kung umasta o magsalita ay very religious at very righteous, pero kulang sa gawa. Ngawa lang ng ngawa, wala sa gawa. Diba? Marami yan. Nagkanangawa, pero hindi niya tinitignan ang kanyang sarili. So, kaya sila ni-rebuke ni Jesus at tinawag na mga hepokrito. Dito sa Mateo 23:25 to 28. Tinawag silang empokrito dahil ngawa lang sila ng ngawa, pero kulang sila sa gawa. So, iwasan natin ang paghusga sa pagkakamali ng kapatiran. Dahil ang kailangan nila ay panalangin, hindi ang paghusga. Dahil kung nagkakamali na nga sila, tinuhusgan mo pa, para mo na silang inaapakan. Ang kailangan nila is lift them up and encourage them para magkaroon sila ng courage na magbagong buhay. At bantayan din natin ang ating mga sarili, ang ating mga attitude, ang ating mga pananalita upang maka-encourage tayo sa kapatiran. According to James 1 verse 26, ano yung sinabi doon? So also faith without action is dead. Amen! So, kailangan, kung sabihin mo nananampalataya ako, pakita mo sa gawa, di ba? Kailangan na kung ano yung sinasabi mo, gawin mo. Hindi lang yung ngawa ka lang ng ngawa. So, okay, thank you, Pastor Ellen, and thank you for the opportunity. God bless you all, mga brothers, ay mga sisters, Amen. Purihin ang Diyos, tawad sa atin at nagmahal sa atin at hanggang ngayon, kahit ano pa tayo, patuloy siyang nagmamahal sa atin. Siya yung Diyos na hindi nag-give up para sa atin. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. First timer, second timer, third timer, fourth timer, pwede na. Come on, this is 2026, so it is your first time. Did you tell your name? Kaon yun, ikaw na dyan. Ikaw na lang. Ako talaga yung ulan. Yung pinakamaliit daw mo una. Oh, sige. Nahatak ko naman kami dito ulit. Pasaway, aminadong pasaway. Pero, nananalangin. So, thank you. Saan po kayo sa Hong Kong? Saan po kayo dito sa Hong Kong? Taga-Homantin ako. Kapit-bahay ko to. Kapit-bahay kayo? Baka kapit-bahay ko to. Magka-building lang? Baka magka-building tayo, ha? Ngayon lang din natin. Homantin lang. At ako po si Genevieve, Mami Chris. Sorry sa ulit ko sa Hong Kong. Sabi ko kay Mami kanina, May, sabi ko, parang hindi ko yata kaya magtrabaho dito. Sabi ko, pag dito ako, sabi ko, kaya sabi ko sa kanya, ano na lang, i-grab ko na lang yung sa pag-negosyo ko siguro ako sabi ko, mas sweet, sabi ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakita ko ang lugar dito na napakaganda. At syempre dito sa church dito na kinagalingan ni Mami, sobrang saya pala dito sa inyo. At ako po ay hindi naman baguhan sa sa ganitong religion dahil sa Pilipinas po, doon po kami na-attend. Amen. Parang may balak pang magtago sa lubos. Magandang tanghali sa ating lahat. Bali ako, last week lang ako nakarating dito. Oh, welcome. So, Welcome to Hong Kong. Second time ko pa lang po dito. So, salamat
Michael, kahit hindi ko alam yung mga way ng pupuntahan ko, eh, nandyan siya na gumagabay sa akin, turo niya lahat sa akin. Kaya maraming salamat at nakilala ko din itong mga LOH family na mabagay